Ang baka. O mga anak ni Israel, inyong alalahanin ang aking iginawad na pagpapala sa inyo, at kayo ay higit kong biniyayaan o pinahalagahan sa lahat ng nilikha. At inyong katakutan ang araw ng paghuhukom na walang kaluluwa ang makaaasa sa ibang kaluluwa ng anupamang tulong. At walang pamamagitan ng iba ang tatanggapin mula sa Kanya, at walang kabayaran o pantubos ang maaaring kuhanin mula sa Kanya, at sila ay hindi matutulungan. At inyong alalahanin na kayo ay aming iniligtas mula sa tauhan ni Paraon na naghahasik sa inyo ng matinding parusa o katampalasanan. Kinikitil ang inyong mga anak na lalaki at pinanatiling mabuhay ang inyong mga kababaihan, at iyan ay isang mabigat na pagsubok mula sa inyong Panginoon. At inyong alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo, at kayo ay aming iniligtas, at aming nilunod ang mga tauhan ni Paraon habang kayo ay nakamasid, habang sila ay nilalamon ng tubig. At inyong alalahanin na kami ay nakipagtipan kay Moses ng 40 gabi. Pagkaraan sa kanyang paglisan, kayo ay kumuha ng guya, bisirong baka, upang sambahin, at kayo ay naging mga taong mapagawa ng kamalian. Pagkaraan, kami ay nagpatawad sa inyo sa kabila niyan, upang sakali kayo ay matutong magpasalamat sa mga biyayang inyong tinatamasa. At inyong alalahanin ng aming ipinagkaloob kay Moses ang kasulatan at ang pamantayan, upang sakali kayo ay mapatnubayan. At inyong alalahanin nang sabihin ni Moses sa kanyang mga mamamayan, o aking mga mamamayan, katotohanan, inyong ginawa ng kamalian ang inyong mga sarili sa pagkuha o pagturing ninyo sa guya, bisirong baka, upang sambahin. Kaya kayo ay magsisi, magbalik loob ng buong puso sa inyong tagapaglalang, at inyong patayin ang mga makasalanan mula sa inyong mga sarili. Iyan ay higit na makabubuti para sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglalang. Kaya kanyang tinanggap ang inyong pagsisisi. Katotohanan, siya ang tumatanggap ng pagsisisi, ang maawain. At inyong alalahanin ng inyong sabihin, O Moses, hindi kami maniniwala sa iyo kailanman hanggang hindi namin nasisilayan ng lantaran ang ala. Subalit, kayo ay hinablot ng kulog at kidlat habang kayo ay nakatingin o nakatitig. Pagkaraan, kayo ay aming muling binuhay pagkatapos ng inyong kamatayan, upang sakali kayo ay matutong magpasalamat sa mga pagpapalang aming iginawad sa inyo. At kayo ay aming nililiman ng mga ulap sa inyong itaas, at aming ibinaba sa inyo ang mana at salwa na nagsabing, magsikain kayo mula sa mga mabubuti at pinahihintulutang bagay na aming itinustos para sa inyo. Ngunit sila ay naghimagsik, gayunpaman hindi kami ang kanilang ginawan ng kamalian, bagkus ang kanilang mga sarili ang ginawa nila ng kamalian. At inyong alalahanin ng aming sinabi, magsipasok kayo sa bayang ito ng Jerusalem,
at kayo ay magsikain doon ng masagana saan man ninyo nais. At kayo ay pumasok sa bukhanang pintuan na nagpapatira pa ng may kababaang loob at inyong sabihin, kami ay iyong patawarin. At aming patatawarin ang inyong mga kasalanan at aming daragdagan ang gantimpala ng mga mapagawa ng kabutihan. Ngunit binago niya ang mga mapagawa ng kamalian, ang salita na sadyang naiiba sa anumang dating sinabi sa kanila. Kaya aming ibinaba sa mga mapagawa ng kamalian ang isang salot bilang tanda ng parusa mula sa kalangitan, sapagkat sila ay lagi nang nagiging suwail laban sa kautusan ng Allah. At inyong alalahanin na si Moses ay humingi ng tubig para sa kanyang mga mamamayan. Kami, ang Allah ay nagsabi, hampasin mo ng iyong tungkod ang bato. Kaya bumulwak mula roon ang 12 bukal o batis. Ang bawat pangkat ng mamamayan ay nakababatid ng kanilang sariling pagkukuhanan ng tubig. Magsikain kayo at magsiinom kayo mula sa panustos na ipinagkaloob ng Allah, at huwag kayong gumawa ng kaguluhan at huwag magkasik ng mga katiwalian sa kalupaan. At inyong alalahanin ng inyong sabihin, O Moses, hindi namin mapagtitiisan ang isang uri ng pagkain lamang. Kaya ikaw ay manawagan para sa amin sa iyong Panginoon, upang magpatubo para sa amin mula sa lupang ito ng anumang lunti ang herba, damong gamot nito, ng pipino nito, ng bawang nito, ng patani nito, at ng sibuyas nito. Siya, si Moses, ay nagsabi, inyo bang kukunin ang mababang uri kapalit ng higit na mainam na uri? Magsibaba kayo sa aninmang karatig bayan at katotohanan inyong matatagpuan para sa inyo ang inyong kahilingan. At sila ay nalipos ng kahihiyan at karukaan at isinuong ang kanilang mga sarili mula sa puot ng Allah. Yan ay bunga ng kanilang paulit-ulit na di paniniwala sa mga ayat, mga kapahayagan ng Allah, at kanilang pinagpapatay ang mga propeta ng walang makatalungang dahilan. Yan ay sa dahilang sila ay naging magsik at lagi nang mapanlabag. Katotohanan yaong mga naniwala, mga Muslim at yaong mga Hudyo at mga Kristiyano at mga Sabiyano na naniwala sa kaisahan ng Allah at sa huling araw, at gumawa ng mga gawaing matuwid, para sa kanila ay gantimpalang magmumula sa kanilang Panginoon, at sila ay walang mararanasang pangamba, at sila ay walang madaramang kalungkutan. At o mga anak ni Israel, inyong alalahanin ng aming tinanggap ang inyong kasunduan, at aming itinaas ang bundok sa inyong mga itaas na nagsabing, inyong tanggapin ang anumang aming ipinagkaloob sa inyo, ang Torah ng may katatagan, at inyong alalahanin ang anumang mga aral na nilalaman nito, upang sakali kayo ay matutong matakot sa Allah. Ngunit sa kabila nito, kayo ay nagsitalikod pagkaraan niyan. At kung hindi lamang sa ginawad na biyaya ng Allah sa inyo at sa kanyang habag, marahil kayo ay napabilang sa mga talunan o mga nawalan. at katiyakang inyong nababatid na yaong mga lumabag
na kabilang sa inyo hinggil sa Sabat, araw ng Sabado. Kaya aming sinabi sa kanila, kayo ay maging mga unggoy na hinamak. At ito ay aming ginawa bilang babala ng parusa para sa mga naroroon at para sa mga susunod sa kanila, at magsilbing aral para sa mga natatakot sa ala. At inyong alalahanin ng sabihin ni Moses sa kanyang mga mamamayan, katotohanan, ang ala ay nag-uutos sa inyo na kayo ay magkatay ng isang baka. Sila ay nagsabi, ginagawa mo ba kaming katatawanan? Siya ay nagsabi, ako ay humihingi ng paglingap sa ala, na naway ako ay hindi mapabilang sa katulad ninyong mga mangmang. Sila ay nagsabi, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon para sa amin upang kanyang gawing malinaw sa amin kung ano nga ba ito. Siya, si Moses, ay nagsabi, katotohanan, siya ang ala, ay nagsabi, tunay nga na ito ay isang baka na hindi katandaang gulang at hindi rin naman labis na kabataan. Bagkus, ito ay nasa katamtamang pagitan niyan, kaya inyong gawin ang anumang ipinag-uutos sa inyo. Sila ay nagsabi, ikaw ay manawagan sa iyong Panginoon para sa amin, upang kanyang gawing malinaw sa amin kung ano nga ba ang kulay nito. Siya, si Moses, ay nagsabi, katotohanan, kanyang sinabi, ito ay dilaw na baka, matingkad ang kulay at kaakit-akit sa paningin ng mga nakakikita. Sila ay nagsabi, ikaw ay manawagan sa inyong Panginoon para sa amin upang kanyang gawing malinaw sa amin kung ano nga ba ito. Katotohanan, para sa amin, ang lahat ng baka ay magkakahawig, at katotohanan, kung nais ng ala, kami ay mapapatnubayan. Siya, si Moses, ay nagsabi, katotohanan, ang ala, kanyang sinabi, ito ay isang baka na hindi nagbubungkal ng lupa at hindi naglilinang ng bukirin. Ito ay malusog at walang ibang batik maliban sa matingkad na dilaw. Sila ay nagsabi, ngayon, ikaw ay naghatid ng katotohanan, kaya kanilang kinatay ito, bagaman ito ay halos hindi nila nais gawin. At inyong alalahanin na inyong paslangin ang isang tao, at kayo ay nagtalo-talo hinggil dito sa kaso ng pagpaslang. Subalit, pinalitaw ng ala ang anumang inyong itinatago. Kaya aming sinabi, inyong hampasin ang bangkay sa pamamagitan ng isang bahagi nito ng laman ng kinatay na baka. Ganyan, binibigyang buhay ng ala ang mga patay, at kanyang ipinakikita sa inyo ang kanyang ayat, mga palatandaan, upang sakali kayo ay matutong makaunawa. Pagkaraan ng inyong makita ang himalang naganap, ang inyong mga puso ay naging matigas. Pagkatapos niyon, naging matigas na tulad ng bato, higit pa sa katigasan. At katotohanan, may bato na inaakusan ng mga ilog, at katotohanan din, may ibang bato na kung ito ay mabiyak, ito ay tinutuluan ng tubig. At katotohanan, ang iba ay nangalalaglag, sanhi ng nagdaramang takot sa ala. At walang hindi napapatid ang ala sa anumang inyong
ginagawa. Kayo ba o mga Muslim ay nagkahangad o umaasa pa na sila ay maniniwala sa inyo samantalang ang katotohanan nito, ang isang pangkat sa kanila ay dati nang nakaririnig ng mga salita ng Allah, ang Torah. Subalit, ito ay kanilang binago o sinira pagkaraang maunawaan at ito ay kanilang nalalaman. At kapag kanilang makaharap yaong mga naniniwala, sila ay nagsasabi, "Kami ay naniwala." Subalit, kapag sila ay magkakaharap sa isa't isa, sila ay nagsasabi, "Kayo ba ay makikipag-usap sa kanila sa mga Muslim tungkol sa anumang ipinahayag ng Allah sa inyo upang sila ay makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harap ng inyong Panginoon? Hindi ba kayo kung gayon nakauunawa?" Subalit, hindi ba nila nalalaman na ang Allah ay nakababatid ng anumang kanilang ikinukubli at ng anumang kanilang inihahayag? At kabilang sa kanila ay mga mangmang na walang nalalaman tungkol sa aklat o kasulatan, maliban sa mga masisiting pagnanasang saloobin, at sila ay naghaka-haka lamang. Kaya, kasawian sa mga nagsusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at pagkaraan ay nagsasabing ito ay nagmula sa Allah upang ito ay kanilang ipagbili o ipagpalit sa murang halaga. Kaya kasawian sa anumang isinulat ng kanilang mga kamay at kasawian sa kanila para sa anumang kanilang pinagkakakitaan o pinagsumikapan. At sila ay nagsasabi, kailanman ang apoy ng impyerno ay hindi sasaling sa amin maliban sa ilang bilang na araw. Sabihin, kayo ba ay nakakuha ng kasunduan mula sa Allah? Sapagkat ang Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang kasunduan. O kayo ba ay nagsasabi ng tungkol sa Allah na hindi ninyo nalalaman? Ngunit ang katunayan nito, sino man ang nakagawa ng kasamaan tulad ng pagtatambal at iba pa, at ang kanyang kasalanan ay pumalibot sa kanya, sila yaong mga maninirahan sa apoy ng impyerno. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. At yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matuwid, sila yaong mga maninirahan sa paraiso. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan.